Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa panahon ngayon, mabilis ang pagbabago ng teknolohiya at mas mabilis pa ang pag-shift ng security environment lalo na sa Indo-Pacific region. Kaya naman isang malaking usapin ngayon ang panukala ng Department of National Defense o DND na amyendahan ang revised AFP Modernization Law o Republic Act 10349. Ang focus ng proposal na ito, gawing mas flexible at mas mabilis ang pagpapatupad ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, hindi na masyadong rigid sa tinatawag na horizons o phases na naging batayan ng AFP modernization simula pa noong 1995. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kung babalikan natin, ang AFP Modernization Act ay unang ipinasa noong 1995 bilang Republic Act 7898. Layunin nito ay upgrade ang capabilities ng Philippine Army, Philippine Navy, at Philippine Air Force sa loob ng 15 taon. Noong 2012, ito ay nirebisa sa pamamagitan ng Republic Act 10349. Dito, nagkaroon ng mas malinaw na sistema, tatlong horizons o phases ng modernization. Horizon 1 is the 2013 hanggang 2017. Horizon 2 is the 2018 hanggang 2022. Horizon 3 is the 2023 hanggang 2028. Pero dahil sa sobrang bilis ng pagbabago sa defense technology at threats, noong January 2024, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tinatawag na Re-Horizon 3. Ang dating 5-year phase, ngayon ay ginawa ng 10-year period. Kasama rin dito ang reshuffling ng acquisition priorities para mas bigyang diin ang multi-domain defense, ibig sabihin, hindi lang panglupa, kundi pati pangdagat, panghimpapawid, cyber, at space defense. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang rigid na sistema ng 15-year modernization divided into phases ay too long and too unpracticable. Ang ibig sabihin, sa tagal ng panahon bago matapos ang isang horizon, nalalaos na agad ang mga binibaylang kagamitan o armas. Kung sa unang horizon, bumili ka ng modern fighter jets, by the time matapos ang horizon, outdated na ulit ang technology dahil may mas bago nang lumabas. Dagdag pa rito, nagbabago rin ang strategic environment. Ang threats mula sa labas, lalo na sa West Philippine Sea, ay hindi steady, kundi dynamic. Kaya ang fixed horizons ay nagiging sagabal sa mabilis na pag-adjust ng AFP. Hindi nag-aatubili ang AFP na suportahan ang panukalang ito ng DND. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, malaking bagay ang pahayag ng Defense Chief. Ang sabi niya, mula pa noong 1992, nakabase na ang planning ng modernization sa Horizon System. Pero ngayon, dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at operating environment, kailangan ng i-fast-track ang mga proyekto. Si Colonel Francel Margareth Padilla naman, spokesperson ng AFP, ay nagbigay diin na matatag ang AFP sa pag-adapt sa mga pagbabago. Normal na raw na ang modernization program ay tumatagal ng around 10 years kada phase. Ngunit dahil sa pronouncement ng DND, bukas sila sa ideya ng recalibration para mas matugunan ang kasalukuyang hamon. Bakit kailangan ng pagmamadali? Kung titignan, tatlong bagay ang dahilan kung bakit dapat i-fast track. Isa, evolving security challenges. Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay patuloy na umiinit. Ang China ay nagiging mas aggressive, at araw-araw halos may reports ng maritime incidents. Kailangan ng AFP ng mas advanced na equipment para hindi mapag-iwanan sa regional security dynamics. Dalawa, rapid technological changes. Ang defense technology ngayon ay mabilis mag-evolve. Drones, hypersonic weapons, cyber warfare capabilities, artificial intelligence, at satellite-based surveillance, lahat ito ay critical. Kung masyadong mabagal ang modernization program, magiging irrelevant ang mga bagong assets bago pa man sila ma-deliver. Tatlo, regional military balance. Habang ang mga kapitbahay na bansa gaya ng Vietnam, Indonesia,
at Malaysia ay nagpapaigting ng kanilang depensa, at habang ang Japan, South Korea, at Australia ay nag-i-invest heavily sa defense capabilities, hindi pwedeng magpaiwan ang Pilipinas. Ano ang posibleng baguhin? Kung tuluyang maamyendahan ang batas, mawawala ang sobrang pagkakahon sa Horizon System. Ang magiging basehan na lang ay kung ano ang immediate defense needs ng bansa at kung ano ang available na resources at technologies. Mas flexible procurement, pwede nang bumili agad ng critical assets kahit wala pa sa nakatakdang horizon. Shorter cycles, hindi na kailangan hintayin ng 10 taon bago mag-shift sa next phase. Reprioritization anytime, depende sa external threats, pwedeng baguhin agad ang priority list. Halimbawa, kung sa kasalukuyan, nakalinya pa sa late part ng horizon ang pagbili ng long-range missiles, pero biglang nagkaroon ng heightened threat sa maritime domain, pwedeng i-advance ang acquisition. Isa pa, kung nagkaroon ng breakthrough sa drone swarm technology, hindi na kailangan maghintay ng ilang taon bago may sama sa AFP arsenal. Hindi lang ito simpleng usapin ng procurement. Ang pagbabagong ito ay may implikasyon sa buong defense posture ng Pilipinas. Mas mabilis na pag-adapt sa external threats, kumbaga, agile ang sistema. Mas malaking flexibility sa budget allocation, kung may biglaang pondong dumating, pwedeng i-realign sa mas urgent na equipment. Mas mataas na credibility sa allies, kung nakikita ng mga kaalyado na mabilis ang modernization, mas tumitibay ang defense partnerships. Pero syempre, may kaakibat na challenges. Isa, budgetary constraints. Kahit gaano ka-flexible, kung kulang ang budget, mahirap pa ring makasabay. Ang modernization ay nangangailangan ng bilyon-bilyong piso taon-taon. Dalawa, procurement issues. Alam naman natin ang problema ng red tape at mabagal na proseso ng bidding at negotiations. Kung hindi rin ito maayos, baka wala ring epekto ang amendment. Tatlo, absorptive capacity ng AFP. Kahit makabili ng maraming modern equipment, handa ba ang AFP na i-operate at i-maintain ang mga ito? May sapat bang training, facilities, at support systems? Ang panukala ng Department of National Defense na amyendahan ang revised AFP Modernization Law ay isang bold move para tugunan ang mabilis na pagbabago ng security environment at defense technology. Suportado ito ng AFP mismo dahil nakikita nila ang pangangailangan ng mabilis na aksyon at flexibility. Hindi sapat ang rigid horizons lalo na kung ang mga threats ay evolving at unpredictable. Sa huli, ang tunay na tanong ay hindi lang kung gaano kabilis mapapasa ang amendment, kundi kung gaano kahanda ang buong defense establishment, mula budget, procurement system, hanggang training at support infrastructure, para yakapin ang mas mabilis at mas flexible na modernization program. Kung maipatupad ito ng tama, maaaring ito na ang simula ng mas credible at modernong AFP na tunay na handa sa anumang hamon, lalo na sa harap ng lumalaking tensyon sa West Philippine Sea at sa buong Indo-Pacific region.